Magandang araw sa lahat! Muli, ako si Teacher JM at welcome sa GMRC1 Quarter 2 Test Reviewer with Answer Key. Paunawa, ang lahat ng nilalaman ng video na ito ay drill lamang upang makatulong sa mga mag-aaral sa kanilang pagsusulit. Maraming salamat po sa inyong pang-unawa. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Number 1. Ano ang maaaring mangyari kapag lagi kang malinis? Number 2. Bakit mahalaga ang pagsunod sa mga gabay ng pamilya sa kalinisan? A. Dahil ito ay nakabubuti sa kalusugan. B. Dahil ito ay masarap gawin. C. Dahil ito ay madali lang gawin. D. Dahil ito ay nakakatuwa. Number 3. Ano ang epekto ng palaging pagsunod sa kalinisan? Number 4. Ano ang magandang epekto ng paghuhugas ng kamay? A. Makakaiwas sa mikrobyo. B. Madaling magkakasakit. C. Mabibigat ang kamay. D. Laging gutom. Number 5. Alin ang ginagamit sa paglilinis ng katawan? Number 6. Ano ang dapat gawin bago kumain? Number 7. Kailan ka dapat maligo? A. Araw-araw. B. Buwan-buwan. C. Tuwing gabi lang. D. Kung gusto lang. Number 8. Ano ang dapat gawin upang laging malinis ang katawan? A. Magsuot ng malinis na damit. B. Matulog lang. C. Kumain ng marami. D. Laging maglaro. Number 9. Bakit mahalagang magsipilyo araw-araw? A. Upang mapanatiling malusog ang ngipin. B. Upang maging masaya. C. Upang magutom. D. Upang matulog agad. Number 10. Paano ipinakikita ang kalinisan? A. Sa pag-iyak. B. Sa pagpapakita ng respeto. C. Sa pagsusuot ng maruming damit. D. Sa hindi pagsunod. Number 11. Ano ang paraan ng pagtulong sa tahanan? Number 12. Alin ang gawain na makatutulong sa pamilya? A. Pag-iingay sa gabi. B. Pagpapakalat ng basura. C. Pagliligpit ng mga gamit. D. Paglalakad hanggang mapagod. Number 13. Ano ang magandang dulot ng pagtulong sa gawain sa bahay? A. Mas magiging malungkot ang tahanan. B. Mas magiging magulo ang tahanan. C. Mas magiging madumi ang tahanan. D. Mas magiging maayos ang tahanan. Number 14. Bakit mahalaga ang pagtulong sa gawain sa bahay? A. Upang gumaan ang gawain ng mga magulang. B. Upang mapagod ang mga bata. C. Upang masira ang mga damit. D. Upang maingayan ang kapitbahay. Number 15. Ano ang dapat gawin upang makatulong sa bahay?
A. Mag-iwan ng kalat, B. Manira ng gamit, C. Magligpit ng laruan, D. Magtakbo sa bahay. Number 16. Paano maipakikita ang tulong sa magulang? A. Pagputol ng halaman, B. Pagsira ng halaman, C. Pagdilig ng halaman, D. Pagtanggal ng bulaklak. Number 17. Paano ka makatutulong sa nakatatanda? A. Sa pagtakbo papalayo, B. Sa pagbibiro sa kanila, C. Sa pagpapagalit sa kanila, D. Sa pag-aabot ng kanilang gamit. Number 18. Ano ang mabuting dulot ng pagtulong sa nakatatanda? A. Nagpapakita ng pagkapagod, B. Nagpapakita ng paggalang, C. Nagpapakita ng inis, D. Nagpapakita ng kalituhan. Number 19. Paano makikilahok sa panalangin ng pamilya? A. Sa pag-alis sa kwarto, B. Sa taimtim na panalangin, C. Sa pagpapatawa, D. Sa pagtakbo. Number 20. Bakit mahalaga ang panalangin ng pamilya? A. Ito ay nagpapalapit sa isa't isa, B. Ito ay nakakapagod, C. Ito ay nakakabagot, D. Ito ay nakakainis. Number 21. Ano ang magandang epekto ng pagdarasal ng sabay-sabay? A. Nagkakaisa ang pamilya, B. Nagiging tamad ang pamilya, C. Nagiging abala ang pamilya, D. Nagkakagalit ang pamilya. Number 22. Paano nakatutulong ang pagdarasal sa pamilya? A. Nagpapatibay ng samahan, B. Nagiging masaya lang, C. Nagiging tahimik lang, D. Nagiging galit ang lahat. Number 23. Ano ang nakikita sa pamilya kapag sila ay nagdarasal? A. Pagtatampo, B. Pagkakaisa, C. Pag-aaway, D. Paghihiwalay. Number 24. Paano natutulungan ng dasal ang samahan ng pamilya? A. Nagpapaaway sa bawat isa, B. Nagpapahirap ito sa isa't isa, C. Nagpapatibay ito ng loob, D. Nagpapaalis ng miyembro. Number 25. Ano ang iyong gagawin habang nagdarasal ang pamilya? A. Magtulog-tulugan, B. Maglalaro sa labas, C. Kakain ng merienda, D. Magdarasal ng taimtim. Number 26. Ano ang magandang gawi tuwing nagdarasal kasama ang pamilya? A. Makinig ng mabuti, B. Magtakbo sa paligid, C. Manood ng telebisyon, D. Umalis sa silid. Number 27. Ano ang dapat gawin pagkatapos kumain? A. Maghugas ng kamay, B. Matulog agad, C. Maglaro sa labas, D. Manood ng telebisyon. Number 28. Paano ipinakikita ang pagiging malinis? A. Sa hindi pagsunod sa magulang, B. Sa pagtulog maghapon, C. Sa pagligpit ng mga laruan,
D sa pagpapakalat ng basura. Number 29. Ano ang maitutulong mo kapag ang nakatatanda ay may bitbit na mabigat? A. Magtago sa kwarto. B. Tumakbo palayo. C. Mag-alok na tulungan siya. D. Manood na lang. Number 30. Bakit mahalaga ang pagtulong sa mga nakatatanda? A. Ipinapakita nito ang ating paggalang. B. Nakakapagod ito sa kanila. C. Nagiging abala sila sa atin. D. Napapagod ang iba. Atin na ngayong sagutin ang mga katanungan. Ang tamang sagot ay letrang B. Ang tamang sagot ay letrang A. 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 Ang tamang sagot ay letrang C. Ang tamang sagot ay letrang A. Ang tamang sagot ay letrang A. Ang tamang sagot ay letrang A. Ang tamang sagot ay letrang B. Ang tamang sagot ay letrang B. Ang tamang sagot ay letrang C. Ang tamang sagot ay letrang D. Ang tamang sagot ay letrang A. Ang tamang sagot ay letrang C.
Ang tamang sagot ay letrang C. Ang tamang sagot ay letrang D. Ang tamang sagot ay letrang B. Ang tamang sagot ay letrang B. Ang tamang sagot ay letrang A. Ang tamang sagot ay letrang A. Ang tamang sagot ay letrang A. Ang tamang sagot ay letrang B. Ang tamang sagot ay letrang C. Ang tamang sagot ay letrang D. Ang tamang sagot ay letrang A. Ang tamang sagot ay letrang A. Ang tamang sagot ay letrang C. Ang tamang sagot ay letrang C. Ang tamang sagot ay letrang A. Maraming salamat sa panonood. Muli, ako si Teacher JM at please subscribe sa ating YouTube channel. Paki-like, comment, and share na rin. Maraming salamat!